Magandang araw mga sangkay. For today's video ay share ko sa inyo itong paggawa ko ng kababayan. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share naman ng aking video at paki-subscribe na rin po kung sakaling ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe. So yun mga sangkay, bale napakadali lang gawin itong ating kababayan. Simpleng mga ingredients lang yung ating gagamitin. At kung isa ka sa gustong matuto na gumawa ng kababayan ay panoorin mo lamang po ang video na ito simula hanggang dulo. Wag na wag po kayo magpa-fast forward para masundan mo po ng maayos yung aking paggawa ng kababayan. So ayan po yung ating kababayan mga sangkay. Simple lamang po yung ingredients niyan pero napakasarap po at napakalambot itong ating gawang kababayan. So ayan, simulan na po natin. Ayan na yung ating mga kumpletong ingredients pala mga sangkay. Nandiyan na po sa screen yung ating ingredients at saka yung sukat. Yung kailangan lang natin ng asukal, vanilya, itlog, at maglagay na rin tayo ng egg yellow food color. Bale sa egg yellow food color po is tansyahin nyo na lamang po kung gaano karami ang kulay na gusto nyong ilagay. Sunod ay naglagay ako ng powder milk at mantika. At next step natin is haluin muna natin ng bahagya yung ating mga ingredients na nilagay. So yung kung sakaling kayo ay magtitimpla ng tinapay mga sangkay is wag na wag po kayo magmamadali ha, para maiwasan nyo po yung pagkakamali. So bale next ingredients nga pala natin is tubig. So ayan, bale tunawin muna natin yung ating nilagay na mga unang ingredients. Yung sukat nga pala ng tubig natin dyan mga sangkay is 700 grams. Bale, ang una ko pong nilagay is 500 grams lamang po. Bale, tinira ko po yung 200 grams dahil maya-maya ko pa po ilalagay yung ating 200 grams or natira na tubig. So, ayan, bale, ayusin lamang po yung pagtutunaw ng asukal bago natin ilagay yung ating susunod na ingredients. So, ayan, kapag natunaw nyo na yung asukal, ay ilagay na natin yung ating harina. Gumamit ako dyan ng 3rd glass flour or soft flour. At naglagay na rin tayo ng baking powder at baking soda. At kapag nailagay nyo na yung mga ingredients na aking nabanggit ay dyan po sisimulan na natin ang maayos na paghahalo. Bale yung harina dapat is matunaw po natin lahat yung harina. Kaya wag na wag po kayong magmamadali. Bago nyo po isalin sa inyong lanera dapat po ay nahalo nyo na ang maayos. So ayun, gumamit lamang po ako ng wire whisk sa paghahalo nitong ating mixture. Pero kung meron po kayong stand mixer, pwede nyo po ang gamitan ng stand mixer yan para po mas mabilis nyo mahalo itong ating mixture. So yung mga sangkay kung sakaling medyo natunaw nyo na yung harina lahat. So ayan, ganyan po yung purpose ko mga sangkay. Kaya hindi ko binigla yung paglalagay ng ating tubig para mabilis kong makita kung meron pang buo-buo na mga harina. Kasi kung ibibiglayin mo yung tubig na isang lagayan lang ay lulutang na lamang po yung ibang harina noon. Kumbaga mahirap na siyang matunaw. So ayan, bali nilagay ko na yung ating 200 grams sa tubig na natira. So bali dyan sa part na yan aayusin ko na lamang po ang paghahalo nitong ating mixture. Dito mga pala sa part na to mga sangkay, kung sakaling matigas ang inyong mixture sa 700 grams sa tubig, pwede po kayong mag-add ng tubig. Dahil po meron tayong harina na minsan nabibili na malakas sa tubig at meron din nabibili na harina na hindi naman ganun kalakas sa tubig. So ayan, yung payo ko lamang po sa inyo, kung sakaling yung ating mixture ay medyo matigas, ay mag-add po kayo pa konti-konti ng tubig. Huwag nyo naman sosobrahan sa add ng tubig mga sangkay. Baka masobrahan naman, pangit na yung magiging kalalabasan ng inyong kababayan kung sakaling masobrahan naman sa tubig. Nga pala mga sangkay, kung sakaling kayo po ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel dahil marami na po akong naka-upload na video about baking. Sana po ay makatulong po sa inyo. Okay mga sangkay, bali kung sakaling nahalo nyo ng maayos ay pumunta na tayo sa ating susunod na gagawin. Lagay na natin sa ating lanera. So ayan, hindi ko napakita sa inyo yung ating lanera kanina mga sangkay. Dapat yan ang unang-una nating gagawin. Bali papahiran muna natin ng lard itong ating lanera. Tingnan nyo yung ating lanera mga sangkay, makapal po yung pahid niya na lard. So bali gumamit lamang po ako dyan ng yan, kamay po yung aking ginamit sa pagsalin ng ating mixture papunta dito sa ating lanera. Pero kung sakaling kayo ay hindi po sanay sa ganyang pamamaraan ng pagsalin ng mixture, ay pwede po kayong gumamit ng cups para maisalin nyo sa lanera. Or pwede rin kayong gumamit ng pitchel. Isalin nyo po yung inyong mixture sa pitchel, saka nyo po isalin dito sa inyong lanera. Diskarte na lamang po. Kasi kung ganyan, hindi po kayo sanay sa ganyan proseso na kamay yung gagamitin, ay baka matapon lamang po yung inyong mixture, baka maraming masayang, diba? So ayan, bali inuulit ko mga sangkay, kung sakaling kung sakaling gagawa kayo ng kababayan at itong recipe ang inyong gustong gawin, na piling gawin, ay sundan nyo lamang po yung
procedure simula una hanggang dulo. Kaya wag po kayong magpa-fast forward para po mapanood nyo ng maayos kung paano ko ginawa itong ating simpleng kababayan. Madali lamang po itong mga sangkay, basta panoorin nyo lamang po ng maayos at sundin yung mga procedure na aking ginagawa. Nakalimutan ko nga pala mga sangkay, habang kayo ay nagtitimpla dapat itong ating mixture, dapat ay nagiinit na kayo. So ayan, para pagkatapos nyo mailagay sa lanera ay pwede nyo na kaagad isa lang. At ayan mga sangkay, pagkatapos nga natin mailagay sa ating lanera ay ayan na po. Bali yung init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius. At dyan ko po nilagay sa taas yung ating kababayan. Dyan natin yan lulutuin. Yan nga palang ating kababayan mga sangkay, meron tayong 9 na lanera. Bawat lanera natin ay may 12 piraso. So ayan, bali hindi nyo po pwede salang inyong kababayan na hindi mainit yung oven. Dahil hindi po yan uumbok ng maganda. At after 3 minutes mga sangkay simula nung ating isinalang, ayan o. Bali yung gilid pa lang yung umumbok nyan. Ayan, nagbawas na tayo ng apoy ha. Lilitan ko na po yung apoy ng ating oven dyan mga sangkay. Maliit na lamang po yung apoy ng ating oven dyan na ating gagamitin. At after 9 minutes simula nang tayo ay nagbawas na ng apoy. Nilitan na natin yung apoy. Ay ayan na po, aalisin na po natin yung ating kababayan. So ayan na po yung ating naluto na kababayan mga sangkay. Ayan ba? Maganda yung umbok ng ating kababayan, no? Basta nasa tamang procedure po tayo. Sundin lamang natin yung tamang procedure at yung lakas ng ating apoy bago natin isalang. So ayan, sana po ay makatulong po sa inyo ang video na ito mga sangkay. Alam ko pong marami na ang may alam na sa paggawa ng kababayan, pero alam ko rin na marami pang gustong matuto sa paggawa ng ating tinapay. So ayan, maraming salamat po mga sangkay sa panonood sa aking video. Paki-like at share po ng ating video, at kung sakaling ko hindi po nakapag-subscribe, subscribe mo na rin po itong aking channel. Bali hanggang dito na lang ang video na to. Thank you for watching. See you on my next video.